Nagsisimula ang pelikula sa isang eksena ng isang magandang babae na nagngangalang Francesca. Noong mga oras na iyon, sa kalagitnaan ng gabi, nakatanggap siya ng masamang balita mula sa pulisya. Nalaman na ang asawa ni Francesca ay namatay dahil sa isang aksidente sa kalsada. Sa pagkarinig niya sa balitang iyon, syempre, agad na nadurog ang puso ni Francesca at siya ay nalungkot. Sa madaling salita, noong seremonya ng libing, makikita ang pamilya at ilang business associates ng asawa ni Francesca na dumalo roon. Ngunit sa halip na malungkot sa pagkamatay ng asawa ni Francesca, mukha pa silang masaya dahil ngayon ay isa ng batang byuda si Francesca. Matapos ang libing, makikita si Francesca na nakikipagkita sa kanyang abogado na nagngangalang Cesar. Doon ay sinabi ni Cesar na maraming utang sa bangko ang asawa ni Francesca dahil marami itong proyektong hindi natapos. Maging ang kabuuang ari-arian nito ay hindi sapat para mabayaran ang lahat ng utang ng kanyang asawa. Nang marinig ang sinabi ng kanyang abogado, halatang na-stress si Francesca dahil sa mga utang ng kanyang asawa. Sa huli, nagpasya siyang magtrabaho sa kanyang paboritong tindahan bilang tagabantay ng mga damit. Makikita ang mga empleyado roon na nagulat nang makita ang dati nilang mayamang customer na ngayon ay naging katrabaho na nila. Habang nagtatrabaho, hindi sinasadyang nakasalubong ni Francesca ang kanyang mga kaibigan mula sa sosyal na grupo, ngunit dahil kailangan niyang kumita para sa kanyang pang-araw-araw na buhay, hindi na niya inisip ang kanyang pride o kahihiyan. Hindi nagtagal, dumating ang may-ari ng tindahan at nilapitan si Francesca. Sa simula, nagbatian at nag-usap lamang silang dalawa. Ngunit bigla na lamang hinawakan ng may-ari ng tindahan ang kanyang maselang bahagi ng walang pahintulot. Siyempre, nagalit si Francesca dahil dito at agad siyang umalis sa kanyang trabaho. Samantala, isang araw, dahil nahihirapan si Francesca na bayaran ang mga utang ng kanyang asawa, napilitan siyang ibenta ang barko ng kanyang asawa, ngunit sa halip na tulungan siya, binili ito ni Cesar sa napakamurang halaga, dahil ayon sa kanya, luma na raw ang barko at hindi na karapat-dapat gamitin. Bukod dito, handa rin si Francesca na ibenta ang lahat ng kanyang mga damit at alahas. Ang mga kaibigan niyang nakakaalam sa kalagayan ni Francesca ay sinubukan siyang tulungan sa pamamagitan ng pag-organisa ng auction para sa kanyang mga gamit. Si Francesca, na nalaman nilang isa ng byuda, ay nilapitan din ng mga business associate ng kanyang asawa upang ligawan at pakasalan siya. Ngunit nanatiling matatag si Francesca sa kanyang desisyon at hindi niya sila pinansin. Habang nasa bahay ng kanyang kaibigan, napansin ni Francesca na ang kanyang mamahaling jacket ay hindi pala naibenta, kundi ninakaw noong auction. Dahil sa inis, agad niyang tinawagan ng asawa ng kanyang kaibigan at hiniling na ibalik kaagad ang kanyang jacket. Doon, nangako rin si Francesca na papayagan niyang hukayin ang kanyang mahiwagang balon basta ibalik sa kanya ang kanyang jacket. Nang marinig yun, agad na pumayag ang lalaki at nagmamadaling pumunta sa bahay ni Francesca para ibalik ang jacket at sabay na magsagawa ng ritual para sa mahiwagang balon. Kinabukasan, makikita si Francesca na ibinebenta ang jacket na natanggap niya kagabi. Nalaman na gagamitin niya ang perang makukuha mula sa pagbebenta nito para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Makalipas ang ilang sandali, nalaman ng kaibigan niyang babae na ibinalik na ng kanyang asawa ang jacket ni Francesca, at doon, sinubukan niyang kunin itong muli. Tapat na sinabi ni Francesca na naibenta na niya ang jacket para mabayaran ang utang ng kanyang asawa. Dahil dito, sinabi ng kaibigan niyang babae na bago mamatay, nakipagrelasyon ang asawa ni Francesca sa ibang babae. Nang marinig yun, labis na nalungkot si Francesca dahil hindi niya akalain na ang kanyang asawang mukhang inosente ay niloko pala siya. Kaya naman, agad na hinanap ni Francesca ang babaeng karelasyon ng kanyang asawa na nagngangalang Camila. Nalaman na si Camila ay empleyado ng kanyang asawa. Ngunit doon ay sinabi ni Camila na hindi niya kailanman nakipagrelasyon sa asawa ni Francesca. Dahil sinabi mismo ng asawa ni Francesca na mahal nito si Francesca. Nang marinig ang pahayag ni Camila, labis na naguluhan si Francesca at hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Kinabukasan, makikita si Francesca na nakikipagkita kay Cesar. Dahil sa kanyang baliw na ideya, hiniling niya kay Cesar na maghanap ng mga mayayamang tao para sumali sa isang raffle na ang premyo pala ay ang kanyang mahiwagang balon, kung saan kailangang maghanda ng $300 milyong ang mga kalahok para mabili ang raffle ticket. Sa madaling salita, nang gabing iyon ay nagsimula na ang plano. Makikita si Cesar na sinusundo si Francesca para pumunta sa isang party ng mga mayayamang tao. Doon ay makikita ang maraming mayayamang tao na sumali sa raffle. Kinabukasan, hindi sinasadyang nabangga ni Francesca ang isang taong tumatawid sa kalsada. Ang lalaki ay nagngangalang Antonio,
na siya ring gustong sumali sa raffle ni Francesca, sinadya niyang magpabangga dahil wala siyang pera. Agad na dinala ni Francesca si Antonio sa kanyang bahay para gamutin siya, ngunit dahil alam ni Francesca na nagpapanggap lamang si Antonio, agad niya itong pinalayas sa kanyang bahay. Nang gabing yun, habang nakikipag-date siya sa isa sa mga kalahok sa raffle, doon nalaman ni Francesca na nagsisinungaling pala sa kanya si Cesar. Sinabi ni Cesar sa mga kalahok na para makasali sa raffle ni Francesca, kailangan nilang maghanda ng 300 milyong dolyar, samantalang noong una, sinabi lamang ni Francesca na ang halaga ay 100 milyong dolyar, at syempre, dahil dito, agad na nagalit si Francesca. Kinabukasan, nalaman ng biyena ni Francesca ang tungkol sa raffle at hindi nila ito sinang-ayunan kaya agad nila siyang pinagalitan. Hiniling nila kay Francesca na ibigay sa kanila ang kanyang minamahal na anak upang hindi makita ng bata ang mga ginagawa ng kanyang ina. Ngunit tumanggi si Francesca dahil wala naman talagang naitulong ang kanyang mga biyenan sa pagbabayad ng mga utang ng kanyang asawa. Simula nang mahumaling si Antonio sa mahiwagang balo ni Francesca, hiniling niya kay Francesca na maging asawa niya. Ngunit sa kasamaang palad, tahasan siyang tinanggihan ni Francesca. Dahil nasaktan si Antonio, nagalit siya at inireport sa pulisya ang ilegal na raffle na inorganisa ni Francesca. Doon ay ipinaliwanag ni Francesca sa mga pulis na ang raffle na kanyang inorganisa ay isa lamang paraan ng pagpapasalamat sa mga kaibigan ng kanyang asawa dahil sa kabutihan nila sa kanya at sa pagtulong nila sa kanya sa buong panahong yun. Matapos siyang imbestigahan ng mga pulis, nagpasya si Francesca na umalis sa lungsod kasama ang kanyang anak na babae at ang kanyang tapat na kasambahay. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita ang pulis na unang nag-imbestiga kay Francesca na dumating sa paliparan upang huliin siya. Tinanong nila kung sino ang mananagot sa mga naging biktima ng raffle na inorganisa ni Francesca. Sinabi ni Francesca na si Cesar ang dapat managot dahil minanipula nito ang raffle na kanyang inorganisa. Nang marinig ang pahayag ni Francesca, sa huli ay hinayaan na siya ng mga pulis na umalis, at natapos na ang pelikula. Maraming salamat sa panunood ng video na ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang bell para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na video mula sa channel na ito. Muli, maraming salamat.